halos 7 hours yung biyahe namin, pero walang patay-patay yan ng makina, pero okay pa rin naman. Kaya thankful tayo kasi hindi tayo pinababayaan ni God na masiraan, ganyan. Dilim dito Rans April 9, 2025. Ito yung araw na kinakailangan namin ni Rans na umuwi na ng Bicol dahil sa mga ilang bagay, at higit sa lahat ay para maihatid ko na rin si Rans para sa kanyang operasyon. You're back? How are you? Now you're back? Yeah, how are you? Yay! Thank you, Daddy! When the heather's blooming on the mountainside and the north wind. Hello guys, good morning sa lahat. Hindi pala good morning, good afternoon na pala. So ngayong araw po ay ito yung araw na magbiyahe kami ni Rans punta ng Kapalonga, ng Bicol. So samahan nyo kami sa magiging biyahe natin ngayong araw. Dapat kanina pa talaga kaming mga 8 AM ng umaga, kaso nga lang medyo napuyat din kami ni Commander kagabi kay Baby Cairo kasi umiiyak na umiiyak siya. So tanghali na lang kami magbiyahe ngayon. At ito na yung last time na makakasama ko din si Rans kasi ihatid na natin siya sa kanilang tahanan para nga sa kanyang gagawin na operasyon. Kaya may miss ko lahat talaga, may miss ko lahat. So sana kayanin ko nang mag-isa pagbalik dito. Kung makakapag-charity na ako, sana kayanin ko nang mag-isa guys. Samahan nyo ako, alam ko nandiyan naman kayo sasama sa akin. At di bali pag okay na si Rans, pag okay na yung operasyon niya ay makakasama na rin naman natin siya. Kaya tara, samahan nyo kami magkarga ng mga gamit natin. Dala na ni Rans lahat ng gamit. Yung pang 1 taon. Malayos na ito. Sige, karga na natin yan. Akin na ito mabigat. Malayos na. Tara, karga na natin itong mga gamit ni Rans. Sa akin, nasa loob na kanina pa, nilagay ko na. Kasi pumunta pa ako ng Mercury, binilang ko si Commander ng mga gamot niya. Siyempre dapat bago tayo umalis ay kompleto. Guys, ay mong gamit rin. Bagay madami din naman ako, hindi ko lang din na ngayon. Meron pa? Wala na. Ano, punta na kami. Cairo, tulog ka baga? Gising pala si Cairo. Bye Cairo. Tulog si Cairo. Napuyat siguro kagabi, ano? Puyat nga yan. At ito na. May naiwan ako, may naiwan. Etong mahiwagang naiwan, may just. Okay guys, so ngayon ay andito na kami sa loob ng sasakyan. Anong oras na dyan? Check mo. 1. Alauna ng tanghali kami alis dito. Alauna ng hapon kami dito alis. At siguro abutin kami nito ng makakarating kami mga alas 7 na ng gabi or alas 8 ng gabi. Bahala na, basta mahalaga dahan-dahan man tayo, mahalaga ay yung safe tayo na makarating, di ba? So ito na yung matagal, di ko alam, walang kasiguraduhan. Basta sabi ko nga kay Rans, basta kung matapos yung operation niya, pwede ka dito, no? Basta pwede ka dito. Ano ba napag-usapan niyo ni Elma? Wala naman. Baka lang may in-offer siya sa'yo kanina eh. Yung siya magbabantay daw sa akin. Wala naman magbibig. Wala din gagawa. Wala din naman ako. Oo nga naman. Kumbaga, pwede sana yung kung ano, kaso wala ka naman dun. Wala. Si Rans sana muna mag-manage ng shop. Kaso nga lang wala din mag-design. So ano na lang. Kumbaga basta pag natapos ka, basta ano lang, contact lang. May contact naman. Huwag kayong mahiya mag-contact. Tapos kapag okay ka, kaya mo, pwede ka naman dito, no? Para magkakasama ulit tayo. Okay, alis na tayo. Samahan nyo kami guys sa magiging biyahe natin. Kung ano man yung mga madadaanan natin sa kalsada na pwede nating ipakita yung unggoy dun sa ano. Kung magpapakita sa atin yung unggoy, papakita namin sa inyo.
Di ba? Machimpuan. Machimpuhan natin. Basta lahat kung anong pwedeng magandang may pakita. Sayang lang wala tayong drone kasi magagandang spot sa madadaanan natin. Sana yung pwede nyo makita. Di bale, sana ayos na yun. Kukunin ko na yung sa Bicol at madadala natin pagbalik dito. Sabi ko nga sa kanila, sana kayanin ko mag-isa mag-charity dito. Ay, Ha? ay, yun. Pag nasa ano mo naman ang pagchichari. Oh, pag nasa puso mo naman talaga Dito yan. naman si Bob. At saka, kumbaga, nagawa ko naman na to dati Oo. na mag-isa. Kumbaga kaya nga lang medyo matagal-tagal yung ito yung pinakamatagal na magkakasama tayo ano. Ito yung pinakamatagal na panahon na magkakasama tayo. Kaya parang maninibago syempre. Pero ayos lang yun, mabilis lang naman yan. Makabalik din agad si Rans dito sa atin. Okay, so biyahe na tayo guys. Samahan nyo na kami. Another night and I'm just walking city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling. Okay guys, matapos yung oras natin na biyahe, nandito na tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Dito po ito sa taas ng Old Zigzag. At susubukan namin muna dito huminto ni Rans. Ito yung first stopover namin. Titingin tayo ng pwede nating makain or mainom, something na ganyan, kung ano yung pwede. May mga merienda dito, ayun. Ayun, anong merienda yun? Anong merienda yun? Parang mga mga ubul-ubul ganun. Ito yung paborito kong prutas sa Candelaria, Star Apple. Meron din. Ay, nandito na pala si Kuya, oh. O, pwede tayo kumain yan. Ayan yung lagi namin binibilhan kapag ka nandito kami. Okay. Parada mo dito tayo sa Malilom para hindi kawawa sa init yung sasakyan natin. First stopover. Pero minsan hindi kami dito nag-stopover. Dinidiretso na namin yung biyahe kapag ka alam naming kaya ng katawan tapos kaya ng sasakyan. Dinidire-diretso namin. Almost 5 to 6 hours lang naman yung nagiging biyahe namin. Okay. Pahinga muna tayo dito. Saglit. Baba tayo tapos kain tayo doon kay Kuya ng mga fast food kasi wala naman dito masyadong ibang pwedeng kainin. Wala ditong karinderya o naman. Kaya yun, fast food. Tsaka nagtanghalian naman kami kaya okay naman. Tikman ulit natin yung masarap na sauce ni Kuya. Tayo kay Kim Jade. Kim Jade. Dito pa rin pala kay Kuya, no? Oo. Grabe. Ang tatag ni Kuya. Ibig sabihin nag-grow ang business, ano? Okay naman, nakakaraos din sa araw-araw. Nakakaraos din. Ayan, ang dami. Kaya nga magtipag. Araw-araw pa rin kayo nandito, Kuya? Araw-araw. Oo. Araw-araw pa rin. Kuha na rin. Yan lang. Ha? Yan lang. Ano lang papakirin niyo? Ako, kunan mo ako nito. Ito sa akin. Ilan? Isa lang. Busog pa nga ako. Panghaluan na tayo eh. So, kakakain lang din natin halos. Ito, masarap ay. Ito na lang. Kanita. Yan, yan. Sarap yan. Tapos drink. Magka-tubig ka, ano? Ganda. Tubig? Okay. Oh, just tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have May maingay dito guys, yung kakuliglig. Sobrang ingay. Hindi, may napadaan pa kami dito na sobrang ingay talaga, di ba ate? May sagad pa yan na talagang na sobrang lakas talaga ng tunog. Hindi pa yan, yung talagang as in pagpahapon dumaka ka dito siguro mga around 5 PM. Jackhammer. Jackhammer. Mga around 5 PM dumaka ka dito, talaga masakit sa tenga. Open mo yung window na sasakyan mo, grabe, sobrang lakas ng tunog. Wala yung mga unggoy ngayon, ano? Nasaan sila? Tulog? Tulog siguro yung mga unggoy ngayon, tanghali ay. Kakain. Ito pala nagkakain. Kumakain pala yung unggoy guys. Ito pala. Ha? Gagala dyan. Oo nga eh. Pero wala ngayon, ano? Okay, tapos na kami magmerienda at bumili na rin kami ng tubig para na sa ganun, in case na mauhaw, hindi na tayo patigil-tigil, di ba? So, diretso na din kami. Talagang as in merienda lang talaga. Tapos sakay ulit sa sakyan, biyahe ulit. Siguro from Calawag, Quezon, magbibiyahe pa tayo ng mga 3 hours. Tingin ko mga ganun. Anong oras na dyan? 2:42 PM na, so mga 3 hours. Siguro mga 6 or 7 nandoon na tayo sa Kapalonga. At nga pala hindi ito alam ni Marcos Let na darating tayo ngayon. Nalulungkot ngayon kasi si kuya niya at si lola niya ay nandoon na sa bahay sa Candelaria. So
ang feeling niya ay iniwan siya na naman at hindi na naman siya isinama. Kaya hindi niya alam na uuwi ako ngayon at bukas ay magmo-moving up siya. Hindi niya alam na ako yung aakyat sa kanya. Kaya susurpresahin ko mamaya si Marcos Leet, no? Pagdating sa bahay. So tara, biyahe na tayo. Guys, time check po tayo. 4:37 PM na po at nasa kalsada pa rin kami. Malapit na kami sa Gumaka. Actually ano na to ay boundary na to ng ano, di ba? Boundary na to ng Gumaka. Talagang medyo traffic lang po dito kasi nga may mga ginagawa po na kalsada. Like ito, oh, kita niyo yung traffic na yan, napakahigpit ng traffic. Oh, one way lang siya guys, one way. Kaya nandito kami ngayon, stock up kami dito. Sana naman hindi abutin ng matagal to para na sa ganoon ay makalampas tayo doon sa mga daan dito na sobra yung lubak ng may liwanag pa. Para na sa ganoon makikita ko po yung dinadaanan natin na maayos, maiwasan natin. Kasi yan yung minsan nagkukos ng aksidente dito, yung mga sobrang lubak talaga. So, hopefully dumating yung time na lahat ng kahabaan ng Quezon na to maging maayos na yung kalsada, na hindi na ganito na nahihirapan yung mga turista, mga umuwi ng probinsya, hindi na mahirapan kasi sobrang lalalim po talaga guys ng lubak. Matagal na namin, ilang taon na tayong pabalik-balik, di ba? Almost magti 3 years na tayong palabas-labas ng Bicol. Noon pa man na-experience po namin to, until now ganito pa rin. Kaya walang progress, walang ano, di ba? Ngayon parang halos na Ngayon po tayo ngayon pa lang. Kaya sana dumating yung time na lahat naman sana maging maayos, di ba? Kasi hindi kasi reason dito na dinadaanan ng tracking. Kasi bakit? Sa norte, di ba? Mas marami pang tracking dumadaan dito pero ang ganda ng kalsada nila. So yun hindi reason na maraming tracking labas-pasok ng Kapalonga. Talagang siguro, hindi ko alam, hindi natin pwedeng questionin ang government dyan. Siguro sa pagkakasemento, medyo, ano yan, tinatawag na hilaw, ano yun? yung hilaw yung pagkahalo ng semento. Yung hilaw yung pagkakahalo ng semento. May mga ganong kasing cases dito ay kasi iba-iba yan nang gumagawa, no? Bawat kilometers iba yung iba yung foreman, kung yung contractor magkakaiba yung contractor bawat kaya minsan may mga hindi sumusunod sa proper, may mga improper na yung ginagawa, hindi na standard. Kaya yan nasisira kaagad. Kaya sana dumating yung time na maging maayos to kasi maganda ang Quezon. Ang Quezon province ay maganda. Kulang lang talaga ay mapaganda ang kalsada. Ayan, hindi pa rin kayo makaalis, oh. Yan yung mga trackings, oh. Ayan, oh. Yan, yung mga trackings. Ayan, oh. Oh, diba? Oh, may mga trackings din dito, pero mas marami sa norte. Pero mas maganda kalsada nila. Okay, so update tayo mamaya pag nakarating tayo ng bayan ng Gumaka. Baka magpahinga muna kami doon, baka may makapagkape-kape tayo para mabuhay yung dugo natin. Kasi ang pampabuhay lang namin ng dugo ay Sino yung mapabuhay natin ng dugo dito? Si Miss Clar. Miss Clar. Shoutout sa Miss Clar. Kundi dahil sa mga kwento mong horror ay hindi kami gising. Hindi kami ma-alive sa bawat biyahe namin. Pumunta man kami ng Isabela. Kahit saan kayo pumunta, basta may Miss Clar kami. Alive kami niyan. Nakikinig kami ng mga horror ganyan. Hindi nakakantok. Kaya salamat sa Miss Clar, pagpatuloy mo yung channel mo yan. At kita tayo doon sa sentro ng Gumaka. Ha? Bakit? Tulog si Cairo? Oo, tulog yan, oh. Alam na ni Kia na uwi kami? Hindi pa? Hindi pa? Hindi. Sige, huwag mo sabihin. Yeah. Yeah. Salan mo siya ng Nang pasal... Nalimutan ko naman Sige. sa kanya. Sige, magkakape muna kami. Okay. Okay, sige, bye. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa sentro ng Gumaka. Mula kanina na pag-video namin ay ilang minuto lang din naman pala, siguro mga 15 to 20 minutes nandito na kami. At ito yung talagang hinihintuan namin every time na palabas at papasok kami ng Bicol. So check natin sa loob kung anong pwede nating mamerienda, magkape, tapos bili tayo ng pasalubong ni Marcos kasi limot ko din. limot ang dala ko lang talaga kay Marcos ay yung sarili ko, yun lang naman talaga yung dala ko. Pero dito may tindahan dito, bibili tayo ng pwede nating madala sa kanya. Okay, baba muna tayo, Rans. Tingin tayo ng magkakape ka ba? Hindi? Chocolate, pampagising ba't hindi pa ba sapat si Miss Clar? Kala ko sapat na sa si Miss Clar. Okay, baba muna tayo guys. Nagtigil si Miss Clar ay. Wala si Miss Clar, tulog. Nagtigil. Tara, labas tayo.
Ano sa'yo? Cloud9, pagising. Cloud9 pampagising. Hanap ka ng Cloud9 dito. Pansit Canton Ran, sa'yo mo? Magluluto ka pa niyan. Hanap tayo ng pwede. Ito Ran sa pampagising. Rans. Ano? Legit pampagising. Ito Rans, pampagising ah. Gising na gising ka talaga, hindi ka makakatulog. Yeah. May tiban. Gising na gising ka dito. Ano bang pwede? Kakape tayo ako, kape. Si Rans, chocolate daw gusto niya. So guys, nagbago yung isip ko. Ano na lang tayo? Dito na lang tayo sa kape na kapeng malamig. Diba kasi ang init ang panahon sa labas. Sa totoo lang, mag-energy drink sana ako. Kaso ito namang si Rans, tinakot ako. Kung kwentahan ba naman ako kainin nang namatay daw dun sa energy drink, di sino ba naman iinom pa nun? Dito na lang ako. Ang plano ko talaga, sabi ko, pag tigil lang gumaka, sabi ko, bibila akong energy drink para hindi ako antukin. Pero si Rans, tinakot ako, dito na lang tayo. Nakakuha ka na? Ano pa? Ito, may mga biscuit o, yung yan? Ha? Yan lang? Ano, ito. Siopaw. Ito. Ha? Busog ka ba? Okay. Bawal ba? Sige, ako nga pala. Sige. Ako kuha din akong chocolate. Saka kumuha ng chocolate, Rans. Ito. Kuha tayong chocolate para pampatanggalan to. Okay. Okay na siguro to. Pwede naman yan. Bahay tayo, grabe oh. Huminto ka ng gumaka para lang ito lang yung bilhin mo. Wala ka na ibang gustong bilhin. Sure ka wala ka na ibang gusto? Sana, okay. Ito lang talaga. Busog pa din kasi no. Kasi yung tumigil tayo kanina, ano ba kinain natin? Tanghalian tayo din bago umalis. Tapos kanina kumain tayo ng mga yung mga ano? Fast food. Fast food. Street food siya tayo. Fast food Jollibee yun, McDonald's. Ay, totoo agad tayo. Totoo agad din. Good afternoon po. Nadagdag pa bubuti. Wala na daw. Saging. 11 card po kaya. Ha? Saging. Ayaw mo? Wala. 111 card po sir. Grabe yung tipid natin. I received 111 po. Kabuyalag. Thank you. Tara. Gusto tayo. Yung sakyan pala bukas na. I ain't afraid of the dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill. A truth can be a bitter pill. Okay guys, nakapag-merienda na kami. At merienda na sa amin yun. Chocolate, tapos nakaihi na rin kami. Importante, syempre mahirap kasi titigil-tigil sa daan. Lalo na kung minsan saktuhan lang talaga yung lalo na kung minsan saktuhan lang talaga yung sasakyan dun sa kalsada ba, walang tatabihan. Kaya dito talaga solid dito, tsaka libre dito. Minsan kasi dito may naniningil, minsan wala. So ngayong oras na to wala naman naniningil sa amin, kaya libre yung pag-ihi namin. Kaya tara, babiyahin na din tayo, diretsuhan na po ito. Para na sa ganun ay may liwanag pa tayo makarating sa bahay. At saka sobrang gustong gusto ko na din makita kasi si Marcos Liit.
sobrang miss na miss ko na si Marcos, kaya gusto ko na rin siyang makita. At saka malaki din yung tampo ng bata sa atin, kasi nga yung feeling niya na hindi siya isinasama. Kasi alam nyo naman sa mga vlog natin, sanay na sanay si Marcos Lit na kasama siya sa mga lakad namin, di ba? Kaya ayun, gugulatin natin siya mamaya. As in yung gulat, ha? Ganun. Bibili muna pala tayo dito ng ano, pasalubong. Oh, palubog na si Haring Araw. Bilan din natin si Rans pasalubong sa ano niya, kapatid niya. Buti na lang meron. Sorted na lang ate. Okay lang ba yun? Walang problema? Baka meron? Wala po. Wala, okay. Wala naman daw problema. Okay, nakabili na tayo. Natutuwa na si Marcos nito. Tsaka syempre yung kapatid niya si MJ. Okay, bigay mo sa inyo. Tapos to sa amin. Guys, so habang nagdadrive kami, meron na naman kami nakita. Ayan si tatay. Ito yung mga tipo guys na kahit maglayas ito ng hanggang gabi umuwi, hindi magagalit yung misis nito. Alam nyo kung bakit? Ayan hindi lang kita sa camera natin, pero may manok yung may manok yung ano niya. Di ba manok yan, di ba? Oo. May manok yung toolbox niya, yung GB box niya sa likod. Yung box niya may nakalaman na manok. So si tata yung tipo ng siya yung tipo ng padre di pamilya na hindi gagalitan ng asawa kahit gabihin umuwi. At dahil may dala-dalang pangulam, panalo si tatay sa sabong. Ayan grabe. Susubukan ko itong i-zoom. Ayan, baka makita nyo. I-zoom ko yan sa pag-edit ko. Ayan grabe si tatay. So congrats tay, may pangulam na kayo. At congrats, hindi ka sasabunin ng asawa mo. Ano yan, jet ski? Kala ko jet ski. Malapit na tayo guys sa Santa Elena. Update tayo. Ang oras ay 5:36 PM na. So kunting-kunting nilang Santa Elena na. Tapos from Santa Elena to Kapalonga, siguro mga 40 minutes na lang yon. So abot na abot pa tayo, makakapag-edit pa tayo pag uwi para may upload ko din tong video na to. Guys, update po tayo at nandito na tayo. Papasok na tayo ngayon ng bayan ng Kapalonga. At ang oras natin ayun kita nyo 6:43 na. Inabot, sabi ko na abutin kami nito ng mga 6 or 7 PM. Pero ayos pa naman, kaya pa naman. Hindi ko lang sure kung aabot pa na may edit ko ito upang mapanood din nyo ngayong gabi rin mismo. Kung hindi naman, siguro by tomorrow. Nagtawag na rin ako kay Commander kanina nung nasa Santa Elena pa lang kami. Nag-update ako sa kanya na papasok na nga tayo. At sabi nga niya, medyo mabilis-bilis daw ngayon kasi nga wala masyadong traffic ngayon. At saka kapag kasi nanibago lang din siya siguro. Kasi kapag siya yung kasama namin, mabagal kami magpatakbo. Kasi nga alam niyo naman, bawal. Pati ako nanibago ako kasi, di ba, sanay naman tayo dati na hindi ganun kabagal. Kahit pa paano naman mabilis-bilis naman kami noon sa travel namin. Pero simula nung si Commander na buntis, talagang adjust talaga kami. Ngayon na lang ulit kami nakapag-travel. Ito, sakto lang naman yung takbo namin kasi syempre mag-iingat din naman tayo. Tsaka sobrang lubak nga ng kalsada, hindi ka rin naman makakapagdali-dali dito. So papasok na tayo, madadaanan natin dito yung kala Nanay Isin tsaka kay Tatay Doro. Guys, finally dito na kami ngayon. Pero dadaan muna kami dito kina Rans. So dito yung Manila, katabi lang nila Rans yung center. Libreng-libre sa check-up. Ako na magdala nitong dali mo na lang yung magaan. Pagdala natin si Rans dun sa kanila. Kasi bawal pa magbuhat si Rans. Gusto nga niya ipaiwan dito sa labas at tatawagin na lang doon si papa niya, pero dito na din naman tayo. So dito, mula dito kala Rans hanggang sa bahay, siguro mga lang naman. Wala pang 5 minutes, ganun kalapit. Mga 5 to 10 minutes mga ganun. Dito muna natin yung sakyan. Hatid natin si Rans doon. Grabe. Kahit na ganito yung sakyan natin, kahit na model, ang year model pa niya 2003, napaka maaasahan pa rin natin siya kahit paano sa mga ganitong lakad, di ba?
Halos 7 hours yung biyahe namin pero walang patay-patay yan ng makina. Pero okay pa rin naman. Kaya thankful tayo kasi ano tayo, hindi tayo pinababayaan ni God na masiraan, ganyan. Dilim dito rin sa una ka. Maraming bahay nyo dito, Rans. Palagyan mo dito ng ilaw. Ha? May solar dito yung nakaraan yung nasira. Dapat may ilaw kayo dito. May solar nga dito yung nasira. Dito nakalagay. Mabigat yata yung dala mo. Tulog na yata mga pamilya mo, Rans. Maganda dito guys, kaya Rans, presko dito. Ano dito, lalo kapag umaga. Tapos kapag may bagyo noon, dito kami lumilikas. Sa kanila kasi nga, hindi mo dito ramdam ang bagyo. Kahit kumahangin ng malakas dito, bali wala. Kasi nakaharang dito bundok. Oh. Ha? May balikbayan. Balikbayan si Rans. Bakit anong nangyari? Ha? Anong nangyari dyan? Wala, magpapahinga daw muna. O, paano Rans? Ano? Bukas na lang. Okay, buksan. Oh guys, paano na tayo? Palabas na tayo dito sa kanila. At nagkakwentuhan pa kami konti ni Tito. Yung papa niya ay kapatid ni Mama na panganay. So nagkakwentuhan pa kami tungkol nga sa sitwasyon ni Rans at pag-uusapan nila kung ano yung magiging plano nila, final decision nila kay Rans. Kasi may mga gamutan na alam yung papa niya na pinagdaanan niya rin pala to. Pares pala sila ng papa niya. So may mga gamutan na sinasuggest yung papa niya. Susubukan muna ni Rans para bago mag-proceed sa operation, di ba? Subukan niyo muna, sabi ko, subukan muna din muna yun. Mali mo naman madalas sa mga herbal o ano bago ka mag-operasyon. Dito na tayo. Open na natin yung gate. Ang problema ko lang nito, baka sarado yung pinto. Okay, sarado nga yung pinto. Tsaka inisip ko baka sarado na tulog na si Marcos Liit. What's complicated? Advanced chemistry, it's not. Ooh. Daddy, what you doing? Hi Marcos! You're back? How are you? Now you're back? Yeah, how are you? Yay! Thank you, Daddy! Now you're back? Yeah, Oh, thank you, Daddy! I will get you. You get me? Yeah. Thank you so much! Good! Miss you. I miss you! Pag-get mo ako, Fog. Kumusta MJ? Okay lang po. Ayos lang? Opo. Hanggang kailan pasok niyo? Bukas lang. Last na bukas? Opo. Graduation ka na bukas ano? Opo. Graduating na si MJ bukas. I see you! Ha? Nakakita-kita sa ano? Saan mo ako nakita? Saan? Saan? Sa ano yun? Sa tawag yun. Sa tawag? Tapos tawag kita. Tawag mo ako? Miss mo si daddy? Kiss mo si daddy. I'm here. You're back now? Yeah, we will go to mommy, okay? If you buy this? Yeah, we will go to mommy and then And I took that. If you want to see baby brother? Yeah! Okay, we will go to baby brother. Yay! I need shoes first. Shoes? No, not now. After tomorrow, okay? Okay, pag morning na? Okay. Tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling,